isa'y may handog na taglay sa pagsilang ng Panginoon. Halina't magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya't aawitan. Kanyang kaluwalhatian ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bundok na
sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo awamin kahilingan. Ikaw na naluluklog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Ngayon ay kapistahan ni San Esteban, ang unang martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming matularan ang aming pinararangalan upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ni San Esteban, marunong manalangin para sa mga umuusig na kalaban. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat, gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudiyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito,
Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, Poon sa kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Itong iyong lingkod, sana ilingapin, ingatan mo ako, iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Sa Diyos nagliliwanag, pinagpalang totoo, sa ngalan niya'y naparito. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kaniyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kaniyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at papatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merry Christmas po sa lahat. Merry Christmas din po, Father. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Esteban or Saint Stephen, ang unang Kristiyanong martir. Siya ay isa sa 7 tao na puspos ng banal na espiritu
at may karunungan. Siya ay binigyan ng tungkuling mangasiwa sa pamahagi ng ikabubuhay ng mga Kristiyanos. Sa makatuwid, siya ay isang deacon o diakono. Si Saint Stephen o San Esteban ay nagpahayag din ng mabuting balita at siya ay naging instrumento ng mga himala ng Diyos. Sa kadahilan ng ito, maraming mga Hudyo ang nakipagdebate sa kanya. Gayunpaman, hindi sila naging matagumpay. Hindi umasa si Esteban sa kanyang sariling karunungan. Siya ay sa Diyos. Patunay ng kanyang matibay na pananampalataya sa Kanya. Si San Esteban rin ay tapat sa mabuting balita na ipinapalaganap ng mga apostol. Gayon din naman, napakalaga sa atin ang sumunod sa katuruan ng ating simbahan. Dapat din ay matibay ang ating espiritual na pamumuhay at debosyon. Ito ang magbibigay ng proteksyon sa kabila ng maling ideolohiya na maaari nating malaman. Nagalit ang mga Hudyo kay San Esteban at dinila siya sa mga Sanhedrin. Maraming kasinungalingan ang binato sa kanya upang siya ay mabigyan ng parusang kamatayan. Mahirap po ang mailagay sa ganitong sitwasyon. Kung ang isang Kristiyano ay nagdurusa sa kamay ng kanyang kaaway, maaari siyang matukso na bitawan ang kanyang pananampalataya and to retaliate. Ngunit, nananatiling matibay ang pananalig ni Esteban kay Jesus. Kaya po, sa ating mga kapatid, kung sino mang umuusig sa atin, kung sino mang kumalaban sa atin, maaari nating gamitin ang pamamaraan ni San Esteban. Ipinagdarasal niya ang kaniyang kaaway. Mahirap po ito na ipagdasal natin ang ating magkaaway. Siguro ang mas madali sa atin na magdasal sa ating sarili. Pumunta tayo dito kay Santo sa dambana ni Padre Pio para ipagdasal, Panginoon, ihil mo ako sa aking sakit. Panginoon, bigyan mo pa ako ng mga biyaya upang mabuti ang aking future. Panginoon, ipanalangin ko na maging mabuti ang future ng aking anak. Pero kakaunti lang yata ang nagdarasal para sa kanilang kaaway for the good of their enemy. Kadalasan sa atin, move by our emotions, sabihin natin, kailan kaya ito mamatay? O kaya ang ating pagdarasal, Panginoon, patayin mo na ito. Dahil hindi ko ito gustong taong to. Sana masagasaan siya. Di ba? Dahil sa sobrang inis natin sa ating kaaway. Pero ngayon, pinapaalahanan tayo sa pamamaraan ni San Esteban. Ipinagdarasal niya ang kaniyang kaaway. Nakita ni San Esteban ang kalangitan na nagbigay ng pag-asa sa kanya sa kabila ng kaniyang pagdurusa. Ang buhay ay hindi natatapos sa kamatayan. Totoo na mahirap ang ating pinagdaraan ng problema. Huwag tayong sumuko sa kabila nito dahil sa pagmamahal ng Diyos, binuksan niya ang langit para sa taong nagsisilbi sa Kanya hanggang huli. Doon ay wala ng pagdurusa. Ang mayroon lamang ay walang hanggang kasiyahan habang kapiling natin ang Panginoong Diyos. Makita rin natin ang kahalagahan ng dasal kay San Esteban. Naway pagnilayan natin ngayon, makakaya natin ang lahat ng pagsubok at pagdurusa kung tayo ay nagdarasal. Humingi tayo ng lakas sa Diyos upang magawa natin ang Kanyang kalooban. Kung may mga taong nananakit sa atin, sana'y mapatawad natin sila at ipagdasal ang kanilang pagbabago. Sa tulong ng panalangin ni San Esteban, magagawa nating buhatin ang ating mga krus sapagkat alam natin na hindi tayo pinapabayaan ni Jesus.
Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sanggol, anak ng Berhen, ang siyang isinilang ayon sa Belen. Tulad niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain na ito'y kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na napapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay maluwalhating idinarangal sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ng iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal at tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para
sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat to at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isanasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili na nagkagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumba sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming
Iyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyon ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po makaluluhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Walang araw bumitawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio.
at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Narito na manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, kami nagpapasalamat sa napakaraming mong bigay sa aming mga iniligtas mo, pakundangan sa Pasko na pasilang at pinaliligaya mo sa kapistahan ng martir na si San Esteban, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at na Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana. Mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ng ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mugs sa mga store outlets ng pambansang dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikatlo, mga Kapio, sa diwa ng kagalakan ngayong Pasko at Bagong Taon, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Sama-sama po tayong magdasal at magnilay sa dakilang pagsilang ng ating manunubos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Ama makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin, sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukalang lahat ng papapala at biyaya. Ibuhos mo iyong bendisyon sa magamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan, na napapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog patdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, ay tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog